I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, January 6, 2026, ayan. Grabe talaga sa Senado guys, talaga naman, mabuti. Nakaramdam ka agad si Senator Soto. Muntik siya napalitan mga kababayan. Grabe. Grabing panunulot, ito si Senador Legarda, muntik na magiging Senate President. Alam nyo, ang dami ko nababasa sa social media tungkol dito sa issue na ito. Ganon pa man, mga kababayan. Siguro, yan na ang paraan ng Panginoon para, ma-block yung masamang plano ng mga tao, para mapalitan si Senator Soto. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy. Ligoy mga kababayan. Isa lang po masasabi ko dito. Pero bago yan, basahin ko muna, okay? Sabi dito mga best ng Abanti, 5 senador ayaw kay Rodante Marcolita, Loren Legarda, Bolilyaso sa Senate Presidency. I'm ghost. Palyado yung plano, di kayo naloka. Alam nyo, mga kababayan, pag may plano kang masama, hindi ka talaga magtatagumpay Sometimes, magtatagumpay ka, pero at the end of the day, mayroon pa rin kalakip na karma. Oo, totoo yun. Pero, much better talaga yung gumawa ka ng kabutihan. Kung ang intention mo is para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, sigurado yan, magwawagi ka. So, well, congratulations kay Senator Soto. At least, hindi siya napalitan guys, So sabi dito mga best, ayan muntik nang maging Senate President si Senadora Loren Legarda noong Miyerkules kung hindi ipinilit na ibalik si Senador Rodante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa mga source ng Bilyonaryo News Channel, 3 Senate insider ang nagsabi na nabigo ang kudita ni Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Amy Marcos. Grabe, no? Matapos umatras ang 5 senador nang malaman na ibabalik si Marcolita bilang Blue Ribbon Chair. Talaga. Kasi alam na. Alam na. I think kahit siguro kakampi ng Duterte Black, 'di ba, mga kababayan? Pero kung may nakikita silang medyo hindi maganda, of course, ang iisip ng mga yan medyo aatras sila na hindi susuporta sa mga ganyang klaseng plano. Kasi isa lang yan ang intensyon nila. Basahin natin muna bago yung aking komento dyan o reaksyon. Kayo ilagay nyo din sa comment section kung ano magiging komento nyo guys Naunang inireport ng BNC na tinatayang 17 senador ang susuporta kay Legarda para mapatalsik si Senate President Vicente Soto III. Gosh, grabe kayo Grabing panunulot yan Cayetano's group was actually able to convince allies of Soto to jump ship. They already have the numbers to elect Legarda as a Senate President ayon sa isang source. Pag nagtagampay si Legarda, grabe ang pananakip. Ay nako, ewan ko dito sa mga mambabatas na ito, ang gulo nyo. But several of them withdrew when they were told the Marcolita would regain the leadership of the Blue Ribbon Committee. Napaka-bias talaga kasi naman pag siya ang nagiging Blue Ribbon Committee chairman. Talagang hindi ko siya gusto kahit majority ayaw talaga sa kanya. 'Di ba? Favorable doon sa sa kalyado niya. Hindi, ito yung opinion ko guys. Opinion ko yan. Kasi na-observe ko din nanonood ako since the beginning. So ayan in English lang niya. Binanggit naman ng isang insider na nagsimulang umugong ang kudita sa Senado matapos lumutang ang draft report ng Blue Ribbon Committee panel hinggil sa ginawang investigasyon sa multi-billions piso flood control racket. Diba guys? I-connect nyo kung bakit
kung bakit mayroon silang balak na palitan si Senator Soto. Alam ko at alam nyo rin yan. Di ba? Sa notorang draft report, inirekomenda ang pagsasampa ng kaso kriminal laban kina Senator Francis Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva na pawang membro ng minority bloc. Yes, isa sa mga dahilan yan. Sabi ko, 'di ba, yung reaksyon natin, isa sa mga dahilan yan. Mayroon pa. Samantala, nakakuha rin ng impormasyon ang luministang si Ramon Montolpo na naupo na sanang Senate President si Ligarda noong Miyerkules kung hindi lumutang ang impormasyon na ibabalik si Marcolita bilang pinuno ng Blue Ribbon Panel. Talaga naman. Di ba guys? In English lang. Ayan Ayan according to the little birdie, they changed their minds because Loren had she been installed as the Senate Primus inter pares would have returned Dante Marcolita as chair of the Blue Ribbon Committee. Sabi ni Montolpo. Obvious ba guys? Natural. Pag naging Senate President yan, Senate President si Ligarda, natural. Si Marcolita ang magiging chairman. In my own opinion dyan. Diba? Kayo, anong sa tingin nyo? Natural. Matik na yan. Kaso lang ang problema, nabulilyaso sila. Palyado ang plano. Diba sabi ko, pag may bala ka talaga na hindi maganda, God is good all the time Gagawa talaga ng paraan. 5 senador ayaw kay Marcolita. Loren Ligarda bulilyaso sa Senate Presidency. Alam nyo kung bakit nagmamadali sila? Alam nyo kung bakit nagmamadali sila? Napalitan si Senator Soto. Of course guys, isa na roon yan. Na madadali yung ibang senador na sangkot sa flood control issue. Isa na rin po yan Maibablock nila yan pag nagpalit ng Senate President. 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Ano nangyari sa impeachment ni Sara Duterte? 'Di ba walang forthwith? Hinarangan. Ganon ang maaring mangyayari pag nagpalit ng liderato sa Senado. Pangalawa, kaya nagmamadali ang mga yan, mga kababayan. Sa aking nakikita, in my own opinion, for sure, yung pangalawang impeachment trial ni Sara Duterte. Ito opinion ko lang to guys. Maaring makalusot. Totoo 'yun. 'Di ba? Maaring makalusot sa House Committee on Justice. Maaring makalusot 'yan at maipasa sa Senado. Ngayon, pag naipasa 'yan sa Senado at magkaroon ng trial sa Senado, habang si Senator Soto ang Senate President, there's a possible mai-impeach si Sara Duterte. Kung si Senator Ligarda ang naging Senate President, kung nagtagumpay yung plano nila, automatic yan, walang impeachment na mangyayari kay Sara Duterte. Mahaharang uli, mga kababayan. Ito in my own thoughts, opinion, thinking, ewan ko lang kung ano ang nasa isip nyo. Basta ako ganun. Pangatlo, mga kababayan, siyempre, pag Senate President yan, di ba, maimbestigahan yung anak niya tungkol sa solar, sa Blue Ribbon Committee. Pero I think, pag si mama niya ang maging Senate, natural, hindi na maimbestigahan yan. Di ba? Ganun lang kasimple. Ang aking opinion dyan, ang aking nakikita dyan. Ganun lang yun Pero ang higit sa lahat, mga kababayan, is, siyempre, yung dalawa. Una, maibablock nila, hindi maiimbestiga yung mga senador sangkot sa flood control issue. Kilala nyo kung sino naman yun. Nasa ngayon, medyo sasampa na yata sila ng kaso, kasama si Kiso. Pangalawa, yung kay Sara Duterte. Aligaga na sila Tandaan nyo, sinabi ni SP Soto, if ever na makalusot, kung itong impeachment trial ni Sara Duterte, matik na yan. Matik na yan, guys. Matik na yan. Papasa yan sa Senado. Lalo na ngayon, kukunti na
ang boboto para ma-dismiss ang impeachment trial ni Sara Duterte. Mas marami po ang majority. Ay, pag marami ang majority, siyempre, expected na natin yan, boboto sila ng mas mataas na votes to impeach Sara Duterte. Yun po ang aking nakikita dito. Ito, guys, ako lang ito. Opinion ko to, guys, sa tingin ko lamang, no? Kung tama ako, edi, thank you. Kung hindi, mali ako doon. Pero, kanya-kanya tayong opinion eh. Meron tayong nakikita na maaring ganun ang magiging sitwasyon. Di ba? Kung nagtagumpay sila, sabi ko sa inyo, walang impeachment na mangyayari kay Sara Duterte. Wala, mahaharang uli yun. Diba? Wala as in. Ganun lang talaga eh. Ganun. Kaso lang, ang problema, mga kababayan, palyado sila. Hindi sila nagtagumpay. Yan po ang isa sa mga kadahilanan kung bakit gusto nila palitan si Senator Soto. Kaso lang, ang problema, hindi po nagtagumpay. Yun po ang problema. Palyado sila. Gusto nila hakawakin ang buong Senado. Diba ang galing? Grabe talaga si Satanas, ano? Ang balak ni Satanas talagang hindi magtatagumpay. Pero ang balak ng kabutihan ay talagang magwawagi yan. Kasi maganda ang intensyon eh. Kaya antabayan po natin ang mga susunod na kaganapan, mga bes. Antindi, no? Congratulations kay Senator Soto. Talagang hindi nagtagumpay itong mga to, mga bes, Sabi ng mga nagkakomento. Sabi, nagmamadali sila dahil sure na ma-impeach si Lustay. At yung anak may mailigtas sa solar, ganun sila kagahaman. Agoy, di nga. Talaga. Matatapos na lang ang 20th Congress, walang nagagawa ang kabutihan sa bayan, puro lang pamumulitiga ang ginagawa. Sino bang nag-umpisa? Sige nga. Nag-umpisa. Sino ba ang bumabanat kay Pangulong Marcos Jr.? Sino ba ang nagsasabi na BBM resign? Sino ba ang nanggugulo? Alam na alam nyo yun, di ba? Ng taong bayan. Sino ba ang nanggugulo sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr.? Si PBBM tahimik lang. Mga content creators ng pro-government, alam nyo naman, ang kanilang mga content, napakaganda naman. Naaayon sa ano nila, sa katotohanan. At may mga source sa mga yan, including myself. Di ba? Ganun lang yun eh. Bangayan. Well, ganun talaga sa Pilipinas. Ganito tayo eh. Yung mga politician natin na talagang sila ang pasimuno. But not all, guys, Only the politician na kung saan greedy sa power, na gustong agawin ng Malacanang. That's it. Ganun lang yun, kasimple. O, diba? Inuna ang kanyang interest. Dapat mag-isip-isip na ang butante suriin mabuti ang kanilang binubuto. Politiko unahin ang mga magandang track record ang ibubuto. Well, natural. Para sa akin, wag natin ibubuto yung mga tao na walang ginawa habang nakaupo sa mataas na posisyon, kung saan nagpupunta. 'Di ba? Tamad, walang achievement, puro paninira, nag-iikot-ikot, maagang kampanya. Sa tingin ko lang, 'di ba? Hindi na tayo pwedeng buboto sa mga taong na walang alam kundi agawin ng Malacanang. Parang tipong ganun baga. 'Di ba? BBM resign. Puro bintang dito, bintang doon sa Pangulo. Hindi naman sila kakasa, hindi naman sila nagtatagumpay. Laki ng takot ni Senator Rolantelo kay Senator, laki ng takot kay Senator ay hindi. Walang kinatatakutan ng tao. Parehong Pilipino mga yan at parehong profesional. Kaya matirang matibay, guys. Gumawa ka na ng kabutihan para manalo ka, 'di ba? Buo ang majority. Yes, buo. Kaya pagdating sa impeachment, trial, pag nakalusot na yan sa House, maipasa na sa Senado, matik na yan. Ma-impeach yan. Oo, kasi majority. Ibubuto nila to impeach that person. Ganun lang kasimple yun. Alam ng mamayang Pilipino kung ano ang tunay na katotohanan. Yes, because we are witness since the beginning sino ang totoong nagtatrabaho? Sino ang tamad? Sino ang naglalakwatsa? Yun lang yun. Di ba?
Ewan ko lang ba, ang dami ko napanood ng mga past Senate President, pero tahimik, wala namang ano, pero ngayon lang, grabe. Hanggang ba naman sa presidente, sinusulot ang posisyon, hanggang pa naman sa Senate President, sinusulot pa rin ang posisyon. O, di ba, para makapwesto sila, para sila ang hahawak. Wow, grabe. O, yan, gaano sila gahaman. Greedy in power. Oh, kasi may pinoprotektahan sila eh. Ganun lang yun ang nakikita ko, guys. Di ba? Congratulations, Senator Leron Guerra, the pride of Antiquinos for a brilliant decision. We, the Antiquinos, are very good, proud of you. I think not all. May araw rin kayo. Walang kasalanan yung tao. Huwag idamay. Kakaiba kayo eh. Pero may panahon din. Magbabago ang lahat. Kasama, makasalanan at pusakal. Na mga walang hiya kayo, lahat babalik sa iyo. Well, I think yung sinasabi mo, babalik sa mga taong gahaman. That's all. Diba? Ganun lang yun. O, 5 senator, kumukontra, malamang hito. Well, guys, alam nyo naman yan. Wala. Lalo na ito, pag nasampa ng kaso si Jinggoy, si Chis Escudero, Villanueva. Diba? Tapos si Senator Bato, mapunta sa ICC. Makakasuhan si Bongo din. Wala. Palyado na ang Duterte Black. Ano pang asahan nyo? Di nga kayo ngayon. Safe na si Diskaya. Well, mari. Ganun siguro. Sino kaya yung ayaw? Malamang yung reklamador na magkapatid at yung dalawang sikat sa komite. Alam nyo na kung sino mga ano. So yun, mga kababayan. Ako, hindi na ako masyadong magpaligoy-ligoy. Yun lang ang intensyon ng mga yan. Oo, lalo na ito. Grabe itong taong ito, guys. Si Piloka. So, yun, mga kababayan, anong komento nyo? Kayo nang bahalang manghusga. Ito, yung sinabi ni Senator Soto, guys. Sabi ko sa inyo eh. Matik at matik na talaga yan. Mabuti, hindi nakalusot yung mga nanulot sa kanyang posisyon. Agay, my goodness. Sabi po dito, ay, ayan o. Nako. Lapit na tayo sa exciting part, guys. Ayan o. Senate President Tito Soto on Friday said he is preparing in case an impeachment cases reaches the Senate. Whether it involves President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, or any other official. Yes. Totoo yan. Si PBBM, ayun ako, malabo na po yun. Si Sara ang talagang dito ang highlights, guys. Soto said he has been receiving a briefing from the justices of the Court of Appeals and Court of Tax Appeals to be well versed in the rule of impeachment, rules of evidence, and rules of criminal procedure. Kay PBBM, nako, pala, as in. Diba? Hindi makakalusot yan. Madidismiss lang din yan, guys. Kay Sara talaga, he stressed that all senators, whether serving as a presiding officer or regular members of the impeachment court, must be prepared. So to also proposed that if hearing proceed, impeachment trials be held scheduled in the afternoons starting 3 p.m. while legislative work would be continued in the morning. Oo naman, hindi naman pwede pagsabayan. Maaga, trabaho, afternoon, hearing ng impeachment laban kay Sara Duterte. Agay! Abangan po natin yan. Si Pangulong Marcos Jr. malabo masyado. So, ayan. Soto preparing for possible impeachment cases in Senate. Yes. So, yun, mga beswa. Ano ang kapalagayan nyo? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Follow and likes, guys. Bye, everyone.